Hello sa inyo mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal na Pilipino. Kamusta po kayo? Kung kayo nasa ibang bansa man, ay ibabalita ko sa inyo. Panay po ang gaguhan dito sa Pilipinas ngayon. Panay po ang gaguhan dyan sa Senado mga kaibigan. Unang-una po nga, syempre mga nanggagago dyan, yung mga sindikato po na senador na nandyan po ngayon sa Senado na nagtatakal kung paano ba ipuproceed yung impeachment. Ang ating opinionan ngayon mga kaibigan, itong katarantaduhan po ni Cayetano na pinagsasabi kanina at napalampas ito ni Coco Pimentel. Siguro pagod na rin yung mama, siya lang yung mag-isa nagpapaliwanag ng mga legal matters, di ba? Napalampas niya ito mga kaibigan at bibigyan natin ng konting opinion na lang naman tayo dito di ba? So, panoorin natin mga kaibigan para magkaroon tayo ng basehan sa ating sasabihin. So, that means next year ka na pwede mag-file. Pero pwede kasi once a year pwede ka mag-file. And to clarify, I'll not debate with Senator Grace po, but my understanding kasi ma'am, to a kapwa Senator Judge, tama yung binasa mong case if yung naunang mga final ay hinir nila. Tapos anong pinadala Ayan mga nila? kaibigan kung siguro yung impeachment complaints na sinasabi nito kung yung daw mga nauna na-file na impeachment complaints hinir. Kumbaga pinakinggan, idinasa proseso ng Kongreso. Dito. In this case kasi ang allegation, ayun mga kaibigan, yung allegation, di ba? Ang dala-dala dyan iba to, kaya nagbotohan tong mga siraulong mga sindikato na to. Dala-dala ni Bato yung chismis na hindi maayos ang ginawa ng House of Representatives doon sa impeachment complaints. Walang ginawang hearing, walang ginawang basta dinala lang sa kanila mga kaibigan. Yun yung dala-dalang kahayupan ni Bato diyan. Kaya nakakagalit mga kaibigan, di ba? Chismis ang dala ni Bato, sinulsulan na itong demonyong si Cayetano, nagbotohan. Ang dami nila doon sindikato, natalo po mga kaibigan. Natalo yung mga senators na pumapanig na alam mo yun, malaman natin ng katotohanan sa pamamagitan ng impeachment ng ebidensya. Diba? Yan mga kaibigan ng huwag kayong magagalit sa akin na nagsasalita ako ng kung ano dito. Kasi dapat talaga natin sabihin kung ano ang inaasta ng mga walang yang ito. Nanggagago na mga kaibigan. Nang wawalang yan na talaga. Mapawalang sala lang nila, yung talagang lantad na nagnakaw. Mapawalang sala lang nila, magsasama-sama sila, naggagang up sila dyan mga kaibigan. Sige, tuloy lang natin to. Talagang nakakainit din ang ulo Isinisantabi nila Isinantabi. Sira ulo talaga. Sige, tuloy. Isinantabi ng House of Representatives yung complaints. Yun yung chismis na mga to Tingnan mo pagmumukha Process, hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa Rules Committee o Justice Committee, hindi ni-report out as the Constitution says. As the Constitution says, hindi daw nipo, walang hearing, walang nangyaring pagpunta sa Committee on Justice, hindi din sa Speaker. So yan yung mga aligasyon nitong mga hayop na to mga kaibigan. Hayop, ituturing kong hayop to mga walang ya kasi. And there's a legal maxim kasi that what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So, kung magiging ganyan... Ang mali na sinimulan mo, hindi pwedeng sundan mo ulit na isa pang mali at magkaroon ka ng magandang resulta na legal. Ang lalabas syempre dun, illegal. Sige, tuloy mo. Tema ng House of Representatives, all you have to do is keep accepting impeachment throughout the year, kahit 1,000. Paano throughout the year na katarantaduhan mo? Throughout the year, mag-iipon ka ng impeachment complaint? Tarantado talaga ito. Diba? Throughout the year, sabi niya pakinggan mo throughout the year, mag-iipon ka ng impeachment complaint. All you have to do is keep accepting impeachment throughout the year, kahit 1,000, and then pick one that you like and then i-forward sa atin. That will violate the Constitution. Tarantado talaga ito mga kaibigan. Sino maniniwala sa'yo na sa loob ng isang taon mag-iipon ng impeachment complaint ng House of Representatives? Talagang to mga kaibigan. Diba? Paano hindi ka mag-iinit ng ulo sa hayop na to? Mga kaibigan. Throughout the year,
Mag-iipon ka ng impeachment throughout the year, ha? Ibig sabihin, isang taon. Mag-iipon ka ng impeachment complaint, then pipik mo yung gusto mo doon, then ipapasa sa kanila. Ganon ba? Ganon yung kademonyohan na pumasok sa isip nito. Ang sabi pa niya kanina, ang Diyos ay may plano sa atin. Ang demonyo may plano din sa atin. So, dinay-demonyo yung utak niya, mga kaibigan. Dinay-demonyo. Diba? Oh, sa bibig na niya mismo sabi, may plano yung demonyo. Sa kanya nagplaplano, mga kaibigan. Ganyang kademonyo, itong Cayetano na to. Na dapat isang complaint lang. So, ang allegation kasi dito... Allegation, ha? Allegation. At talagang dapat ang klase ng paglaban dito, bungangaan talaga eh. Diba? Papakita mo talaga sa kanya na katarantaduhan yung sinasabi niya. They did not follow their own rules. But sang-ayon ako sa iyo at kay Senator Win Gatchalian na are we all ready to look into that tonight and debate, even tomorrow? Tanga ka pala mga... Pinapapunta na nga dyan yung pinapapunta na nga dyan yung House Prosecutors na sila yung matanong nyo. Direkta nyo silang matanong. Ang mangyayari ngayon, ipapabalik nyo, then magbibigay lang ng papel. Magbibigay ng papel kung ano man yung paraan na gusto nyo. Then magiging satisfied kayo doon. Ay, tanga pala talaga to, mga kaibigan eh. Tomorrow. This isn't a 15-minute discussion in accordance with the rules for Senator. Malalim na discussion to kasi kung Supreme Court man is taking time to decide this. This will be precedent setting eh. Tanga ka. Hindi pa naman yan dinidiscuss ng Supreme Court. Most probably, yung impeachment na dismissal ang ginagawa ng Supreme Court ngayon. Tanga ka. So mga kaibigan, di ba? Tingnan natin yung pinagsasabi ng hayop na to. Yung filing of impeachment complaint. Di ba? Sabi doon, any member of the House, kung sino man gustong mag-file at meron siyang ebidensya, may endorsement, pwede mag-file. Diba? Yung complaint, meron kang ganyan, verified yung complaint, and then mag-o-oath ka. Ganyan po yung filing dyan, and then i-refer sa committee. Then yung committee, mga kaibigan, diba? Pupunta yan sa kanilang order of business within 10 session days. Tapos saka yan i-refer doon sa Committee on Justice, mga kaibigan. Doon naman mananatili yan ng 3 session days. Diba? Ngayon, i-determine dyan. I-determine doon sa Committee on Justice. May may sufficiency ba yan? Meron bang form? Meron bang substance yan? Kung wala, dismiss. Kung meron, continue. Tapos, maghihiring yan, mga kaibigan. Siguradong yan pinagbotohan eh. Narinig ko, may nakita akong video na yan pinagbotohan nila, mga kaibigan. Diba? Kaya nga nag-agree dyan yung maraming kongresista eh. Diba? Nag-agree dyan kasi kailangan nilang i-hearing yan kasi silang mapapahiya dyan. Kailangan nilang malaman kung may probable cause ba talaga. Hindi yan isusulong ng napakaraming kongresista kung yan ay butatain na impeachment complaint. Diba? So, magkakaroon dyan ng committee report at talagang ipapakita sa inyo yan. Diba? Ngayon, pagkadaan ng ng plenary ng House of Representatives, botohan, and then saka yan itra-transmit sa Senate. Ay, ang katarantaduhan nitong mga Duterte na to, mga kaibigan. Diba? Ang sabi niya, throughout the year, mag-iipon ka na impeachment complaints. Then pipiliin mo yung parang conveniente ka doon. Mali, mga kaibigan. Katarantaduhan ang sinabi nito. Ang tinutukoy kasi talaga doon ng Constitution, mga kaibigan, ay yung impeachment proceedings. Hindi yung dami ng complaints. Diba? Ibig sabihin, isang beses lang pwedeng sumailalim na impeachment kung sino man yung official na yon. Wala dyan sinasabi kung 3 o 4 na complaints. Diba? Isang beses lang, hindi maraming beses yan sa loob ng isang taon. Diba? Ngayon, may 3 complaints na tinanggap ang House of Representatives. Pinapayagan po nila na magkaroon ng consolidation ang mga complaints na yan. Hindi yan yung impeachment proceedings. Yung consolidation ng complaints.
maaari po nilang pagsamasamahin yan, di ba, para matingnan kung ano ba kayo mga reklamo. Iisahing proceeding na lang yan. Ang layunin po yan, para maiwasan yung paulit-ulit na proseso ng proceeding. Diba, mag-aaksaya po ng napakaraming oras dyan at resources. Kung 3 yung ipinail, hindi pwedeng 3 din yung proceedings dyan. Inisa na nga lang nila eh. Mas epektibo kasi yung ganyang proseso. Diba? Kaya nga sa paggawa na yan mga kaibigan, wala pong nilalabag ang House of Representatives na 1 impeachment per year. Ha? Isang impeachment proceeding lang ang ginagawa po natin ngayon. Ay ano tong katarantaduhan ni Peter Cayetano na mag-iipon daw throughout the year at pipiliin, di ba? Kaya nga mga kaibigan, yung panlolokong ginagawa ng mga demonyong to, kayo talagang naniniwala kasi kayo. Nakikita ko sa comment ang galing ni Cayetano. Katangahan po ang sinasabi ko dyan mga sa paniniwala nyo yan mga kaibigan. Yung pagdidelay-delay nila dyan, okay. Tingnan natin kung ano nga sa matalinong tao. Yung pagdidelay-delay nila dyan mga kaibigan. Mga katwiran tayo. Kung walang kasalanan talaga si Sara Duterte, wala dapat ikatakot dyan sa impeachment. Harapin nila ng derechahan yan. Ang nangyayari talaga hindi siya inosente lumalabas mga kaibigan Diba? Talagang ipinapakita lang nitong mga pagdidelay na mga hayop na ito, yung pag-iwas sa impeachment, ay talagang iniiwasan nila yung ebidensya. Hindi po ugali ng taong inosente yung magtago na magtago. Halimbawa, yung meron bang magnanakaw na kapag hinuli mo ay nakangiti? Wala mga kaibigan, diba? Ngayon, ganyan yung nangyayari sa kanila ngayon. Huli sila na magnanakaw kaya hindi sila nakangiti. Kung inosente yan, talagang lalabanan yan mga kaibigan. Wala yung gagawing mga pagkilos na kagaguhan dyan sa Senado. Diba? Talagang lalabanan nila na may transparency yan. Talagang ipapakita ni Sara yung bloodbath na sinasabi niya para lumabas yung katotohanan. Walang delay tactic mga kaibigan. Diba? Para yung tiwala namin nakabatay dyan sa ikinikilos nyo. Yung prosesong iginagalaw nyo ngayon dyan, itong mga walang hiyang Duterte senators na to, kitang-kita mo mga kaibigan talagang papupuntahin nila sa 20th Congress. Pero mas marami silang boto dun kaya lang, ang suspetsya talaga namin dyan, ay dadaanin sa botohan. Dadaanin sa botohan. Ang magiging katanungan naman natin dyan, kung yan ay dadaanin nyo sa botohan, kayo na magpaliwanag ng confidential funds ni Sara at kayo rin ang kakasuhan sana. Ganun na lang sana ang labanan mga kaibigan. Diba? Kung ayaw nyong makulong si Sara, kayo ang magpaliwanag ng confidential funds. Kasi ang nangyayari nga, dinedepend nyo si Sara gamit yung Senate rules. Hindi nyo siya dinedepend dahil inosente siya. Diba? Wala akong narinig kahit isa. Sabi ni Bongo, ebidensya ang kailangan. Sabi ni Amy Marcos, ebidensya ang kailangan. Sabi ni Bato, magiging objective siya. Sa huling vlog ko, objective dapat daw siya. Ano tong ipinapadismiss niya? Tarantado siya. Diba? Ako talaga kaibigan, mga kababayan, kailangan nating murahin itong mga walang yang ito Ibigay natin yung gamot na ibinibigay sa atin. Diba? Patitikimin natin sila nung gamot na ibinibigay sa atin ng kawalang hiyan. Diba? Let them taste their own medicine, sabi nga. Diba? Ito kasing kalaban natin ngayon sa bansa natin mga kaibigan, yung mga gunggong na tao. Mga gunggong, mga siraulo, mga walang hiya. Yan ang kategory ng taong namumuno ngayon dyan sa Senado, mga kaibigan. Imaginein mo, napakaganda na magkakaroon ng trial, makikita namin
kung yung mga ebidensya nga ba talaga ay totoo. Nangyayari, pinapadiran nyo, hindi namin makita. Ngayon sa isip namin talagang may tinatago kayo. Kasi ganyan naman ang galawan ng mga taong may kasalanan. Diba? Nakakainis mga kaibigan. Dahil winawalang niya na nga kasi tayo ng mga matatawag kong mga demonyo talaga mga kaibigan. Yan si Alan Peter Cayetano, quote ng quote ng Bible. Hindi niya alam na siya dinidemonyo na. Dinidemonyo na siya mga kaibigan. Diba? Kinakailangan niyang harangan yung impeachment, suwayin yung saligang batas. Diba? Para mapaalpas yung kaalyado niya. Mga kaibigan, sinasabi ko nga sa inyo, yung paggamit ng kapangyarihan para iwasan ng investigasyon, corruption yan eh. Corruption yan, numero 1 mga kaibigan. Yung pagbaliwala sa amin, yung hiling ng taong bayan na nilalapastangan nyo yung makita namin yung ebidensya eh. Diba? Kaya hintayin ninyo itong mga darating na araw. Talagang meron pong mangyayaring hindi maganda dyan sa Senado mga kaibigan. Talagang may mangyayaring hindi maganda dyan. So hanggang dito lang mga kaibigan, sinabi ko nga lang talaga, kung talagang gusto nyong harapin yung katotohanan, labanan nyo, huwag nyong harangan ng harangan. Ipinagtatanggol kasi nga talaga nila, gamit nila yung Senate rules, hindi yung pagka-inosente ni Sara na hindi siya nagnakaw, wala siyang dinugas. Malayo mga kaibigan eh. Napakalayo ng katuwiran ng mga demonyong ito. So hanggang dito lang mga kaibigan, sinasabi ko nga lagi, ang kalaban po natin dito ay mga walang yang tao. Ngayon, kung gusto nyo akong harapin sa debate, sige, harapin nyo ako sa debate. Wala naman problema eh. Mag-comment kayo dyan, then tatanungin ko kayo. Tatanungin ko rin kayo. Tanungin nyo ako, tanungin nyo kayo. Tatanungin ko kayo. Diba? Magtanungan tayo kung gusto nyo. Sinong ilaban nyo sa akin na vlogger? Diba? So, napakadali lang intindihin itong nangyayaring ito eh. Ang nakalagay naman talaga sa Constitution, try and decide. Ngayon, dismiss ang gusto ninyo. Number 1 violator kayo ng Constitution. Yeah, so hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Ang kalaban po natin ay mga walang yang tao ngayon, mga kaibigan. Yung mga namumuno dyan, sindikato. Sindikato yung mga yan talaga. Kaya kailangan lumabas tayo. Maglabas tayo, ilabas natin. Sabihin natin sa social media, sa YouTube, labanan natin itong mga niloloko na itong mga walang yang ito. Itong binubudol ng mga Pilipino na mga ito na naniniwala dito. Lantaran na hindi nyo pa makita. Pambira. So hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat. Talagang nakakagalit ang Pilipinas ngayon. Sa trabaho na lang sana ako, kaya lang ayaw ko talagang bumalik yung mga mamamatay tao mga kaibigan eh. Hindi pwede sa Pilipinas yun. So salamat. Magandang gabi, magandang umaga. Ingat po kayo lagi mga kababayan.